Ito pala ang nangyari sa Senado. Inamin na po ni Senador Ping Lacson kung bakit umabot sa pag-walkout ang kanyang grupo dahil binigla daw sila ni Senate President Cayetano. Nagkokosto na napakahaba tapos biglang namigay na lang ng dokumento na gusto ay baguhin na yung rules nang walang pasabi. So biglaan, kaya ginawa nila ito na sila'y nag-walkout. Ayan po, pakinggan natin ito. Ang nag-propose din si Senator Mix. Pero initially, kasi nung ginulat din kami, binigla rin kami ni Senate President Cayetano kasi nagkoko sila na matagal. We had a long break or suspension ng session. Nag-caucus muna kami, all senators caucus. We talked about we filmed up the schedule of the impeachment trial. Ayun. And other matters like yung jurisdiction sa investigation ng Senate, etc. After that, they referred to the room of Senator Cayetano. Doon sila nag-meeting. Ang tagal nun. So we were wondering, we had no idea what they were discussing. And then we realized when we resumed the session, biglang nag-distribute si Senator Alan ng kopya noong dalawang proposed amendments ni Senator Marcoleta. Doon na kami nag-uusap-usap. Nagbulungan na kami. Sabi ko, masama na yung plano nito. So I suggested to Tito Sen, sabi niya, po-questioning ko yung actually, 2 steps yung naisip namin. Meron kaming fallback position pa. Assuming na hindi na magkaroon ng quorum, ang gagawin ni Tito Sen, he would vote in favor of the motion of Senator Marcoleta para magkaroon siya ng opportunity na mag-move for reconsideration on Monday. Kasi under our rules, again, if a member has voted in favor of a resolution or a motion, then meron kaming binibigyan kami ng 2 session days to move for reconsideration. If you vote against a resolution or a motion, then wala kang karapatan na mag-move for reconsideration. That's in our rules. So yun ang aming fallback position. Ang first position is to question the quorum. No? Kaya we started counting. Yung una, sabi ko sa kanya, ako na muna yung mag-interpellate para we can more or less strategize pa muna while I was interpellating. And I think I had very valid arguments, Karen, because I pointed out, because I pulled out the copy of the journal number 62, dated May 11. Maliwanag doon talagang na-refer sa committee on rules. But to be sure, I wanted it validated on the floor right there and then. So I asked that question. And it was validated. Okay. So I was invoking Rule 24 because ang sinasabi ko, maliwanag sa rules natin, pag nasa committee na ito, discuss natin sa committee, hindi po pwedeng iraramdong sa throat namin yan na walang committee report. So ayan po yung more or less nangyari. Before, nag-meeting sila lahat pala at tinalakay yung mga dapat nilang gawin, minority at majority sama-sama. Tapos pagkatapos to bigla daw nagkaroon ng caucus yung majority lang, lead by Senate President Cayetano at napakatagal. Tapos pagbalik daw, so punta na sila sa plenary, biglang nag-distribute na lang daw po si Cayetano ng mga isang pahin ng papel, yung papel na lang lalaman kung ano yung dapat i-amend, baguhin na rules. Doon sila nagulat. Parang biglaan ito. Bakit ganito? Nung sila nagkukukus lahat, walang pinag-usapang babaguhin ng rules. Pagkatapos nung sila na lang, nagdesisyon na at hindi nakasama yung minority. Hindi naman pwedeng baguhin ng rules nang hindi alam ng minority. Ang rules kasi ng Senado, buong Senado ang dapat merong alam, participation sa pagbabago ng rules at hindi yan dapat basta binabago. So doon nag-umpisa. Kaya ang niya naging plano, payagan, tapos mag-motion sila for reconsideration. Pero nagplano, karoon daw ng idea sila na walkout na lang. At sabi daw ni Subiri, dapat mag-walkout na lang tayo. At kaya nga nangyari yung walkout. Naiwan si Soto doon sa plenary kasi siya yung minority leader. Siya yung mag-motion ng suspension o adjournment ng session. Yun yung nangyari. So ayan po. At ito, kaya ko tinatalakay kasi sa Lunes, mga alas 5 ng hapon, babalik sila. Ipagpapatuloy yan. Magtatry pa ba itong kampo ni na Cayetano na ituloy yung amendment nito? O hindi na? Kasi pag itinuloy yan, magugulo na naman. Hindi papayag ang minority.
Kasi naman masyadong halata. Isipin mo, May 11, unang araw ng pag-upo ni Cayetano, kaagad-agad ang kanilang panukala nito si Senador Marcoleta ay baguhin yung rules para yung mga senador na absent, makukulong o kung ano man, ay pwede pang mag-participate. Grabe naman yan. Ayun, marami nag-comment yan. Bakit daw sa eskwelahan pwede yung online? Bakit daw sa mga meeting pwede yung online? Hindi po ganun kadali. Iba ho yung Senado. Huwag nating ibaba yung level. Mataas na kapulungan yan. Hindi pwede yung online lang. Pwedeng online kung merong crisis, katulad ng pandemic nung araw. Sa ngayon, sa mga international conference o anumang conference, okay lang yung mga business conference, okay lang yung online. O yung mga empleyadong pangkaraniwan sa gobyerno, pwede lang online yung kanilang ginagawang trabaho. Pero sa Senado, paggawa ng batas, hindi pwede. Online, magpaparticipate ka, hindi lang sa pagboto. Pagka yan ginawa yung ganun, under ng kailang gustong rules na mangyari, baka wala nang pumasok sa Senado, kundi presiding officer na lang. Baka pati majority leader hindi rin pumasok online. Ano yun? Hindi naman trabaho ng Senado yung ganun. Nakakatawang Senado, nakakatawang senador kung ayaw mong pumasok. Gumastos ka ng daan-daang milyon para maging senador ka pag a-eleksyon. Tapos nung senador ka, hindi ka papasok, mag-o-online ka na lang. Di katamaran yun. Panlilin lang yun. Kahit nasa abroad ka, nagbabakasyon, online ka na lang. Nagbi-business ka sa private office mo. Mag-o-online ka na lang. Di parang naging sideline na lang yung Senado. Ang mga elected official, hindi lang senador, full-time sa gobyerno. Saka na muna yung personal. Conflict of interest nga pag negosyo ang ginagawa ng politiko at nasa gobyerno. Bawal yun. Kung magiging online na lang ang trabaho nila, di karamihan dyan. Tuloy-tuloy ang kailang business. Naging sideline na lang yung pagiging senador. Samantalang yun ang dapat priority. Dahil yun ang sinumpaan nilang tungkulin. At yun ang hiniling nila sa taong bayan. Iboto silang senador. At sila gagawa ng mga batas at maganda para sa bayan. Hindi naman binuto ng mga senador yan para mag-online. Tapos mag-business sila. Maglakwatsa sa abroad. Magbiyahe, mag-junket. Tapos online lang ang trabaho. Grabe naman yan. So, kakaiba talaga itong galaw ng majority. Binigla nila yung minority. Ayun ang nangyari ngayon. Nakahiyaan. Isipin mo, yung majority, iniwan ng minority. Di walang quorum. O di ba? Simply, matindi po ang dating nun. Di ba? Yung minority, hindi nirespeto. So, ang ginawa ng minority, hindi nyo kami nirespeto, uwi na lang kami. Walk out kami. O, di ba? Ang laki ng damage nun. Ang damage nun ay sa Senate President at Presiding Officer. Nung panahong yun, nung nakaraang linggo, ang nagpipreside ay si Loren Legarda. Kaya nga mangayak-ngayak siya nung magkakaroon ng debate. Tapos nung nakikita mong pumapalakpak si Subirin gano'n, let's go! Sabi ni Subirin. Dinig na dinig, yung ibang mga senador, wala silang magawa. Nakaupo lang, nakatingin lang, hindi lang kayang pigilan yun. Walk out yun Pumapalakpak na si Subirin, sabi ni Subirin, let's go! Ibig sabihin, alis na tayo. Dahil planado na. Gano'n, antindi. So yan ay damage sa leadership. For your information, sa akin pong opinion, analysis sa isyong ito, yan ay pagkakamali ng liderato. Hindi dapat nangyayari ang pag-walk out. Kasi ang walk out ng mga mambabatas, pinakahuling opsyon yun ng pagpapakita ng kailang pagtutol sa ginagawa ng majority o ginagawa ng leadership nila. Matindi po ang dating nun. Alam yan ni Cayetano. Pag hindi naman niya alam yan, parang hindi siya politiko. Matindi po yan. Para siyang sinampal kaliwat kanan.